Breaking news mga kabayan. Europe, ibibigay sa Ukraine ang pera ng Russia na nagkakahalaga ng $178 bilyong. Bakit kaya ibibigay? Pangalawang breaking news. President Donald Trump kukunin na ang Greenland. Mga senior officials ng Greenland na bahala na. Pangatlong breaking news. China, nagbanta na sa Amerika ng matinding gera. Amerika, nakahanda na din. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang Europa ay naguguluhan sa paghahanap ng mga paraan upang ma-boost ang kanilang defense spending at ipagpatuloy ang daloy ng suporta nila sa Ukraine. Matapos malinaw na ipahayag ni Trump na hindi maaring umasa ang kontinente sa Washington para sa mga long-term security needs. Ayon sa latest reports, pinag-iisipan ng mga European Union officials na paluwagin ang mga fiscal rules upang ma-free up ang at least 160 billion euros na maaaring gamitin upang makakreate ng joint EU instrument para sa defense investment. Ngunit, posibleng magkaroon ng isang mas malaking halaga na nakatago sa kanilang harapan, ang $198 billion sa Russian Central Bank reserves ay kasalukuyang naka-freeze sa Belgium. Ang EU, kasama ang G7 countries, ay nag-hold ng more than $300 billion sa mga frozen Russian assets. Ang interest mula sa mga frozen funds ay napagkasunduan na gamitin upang takpan ang $50 billion funds loan na ipinangako ng G7 sa Ukraine. Gayunpaman, ang ilang mga European countries ay sabik na gamitin ang mga funds ng mas agresibo, mag-alok ng higit pang financial at military support sa Ukraine o pondohan ang muling pagtatayo ng bansa. Sa iba pang mga balita, nagpahayag ang China ng kanilang stand tungkol sa bagong tariffs na ipinapatupad ni US President Trump. Narito ang kanilang pahayag. Naniniwala ako na napansin ninyo ang mga pahayag na inilabas ng competent Chinese departments. Ang fentanyl issue ay isang flimsy excuse sa pag-raise ng mga US tariffs sa mga Chinese imports. Malinaw na ipinaabot ng China ang pagtutol nito ng higit sa isang beses. Ang aming mga countermeasures upang ipagtanggol ang aming mga karapatan at interes ay fully legitimate at necessary. Ang US mismo at wala nang iba pa ang responsable sa fentanyl crisis sa loob ng kanilang bansa. In the spirit of humanity and goodwill, para sa mga mamamayan ng Amerika, gumawa kami ng matibay na hakbang upang tulungan ang US sa paglutas ng isyong ito. Malinaw ito sa lahat at maraming sektor ng US ang nagpapahayag ng pasasalamat sa China sa iba't ibang pagkakataon. Sa halip na kilalanin ang aming mga pagsusumikap, ang US ay nagsinungaling tungkol sa aming kontribusyon at inilipat ang sisi sa China at naglalayon na i-pressure at takutin ng China sa pamamagitan ng pagtaas ng mga tariffs. Pinarurusahan nila kami dahil tinulungan namin sila. Hindi nito malulutas ang problema ng US at magdudulot ito ng matinding epekto sa aming dialogue and cooperation kontra sa droga. Hayaan ninyo akong ulitin na hindi tayo natatakot sa intimidation na ito. Ang pang-aapi ay hindi epektibo sa amin. Ang pag-pressure, pamimilit o mga banta ay hindi tamang paraan upang makipag-ugnayan sa China. Mali ang piniling kalaban ng sino mang gumagamit ng maximum pressure sa China. Kung nais talagang lutasin ng US ang fentanyl issue, ang tamang hakbang ay makipag-ugnayan sa China na nakabase sa equality, mutual respect at mutual benefits sa pag-address ng concern ng bawat isa. Kung may ibang layunin ang US at kung digmaan ang nais ng US, maging ito man ay tariff war, trade war o anumang uri ng digmaan, kami ay handang lumaban hanggang sa katapusan. Hinihikayat namin ang US na itigil ang pagiging mapang-api at bumalik sa tamang landas ng dialogo at kooperasyon sa lalong madaling panahon. Samantala, sa iba pang mga balita, ang pahayag ni Donald Trump sa kanyang talumpati sa Kongreso
na ang US ay i-acquire ang Greenland sa anumang paraan, ay malawakang kinundena sa NUC bilang disrespectful at sinabing, nagpe-present ito ng isang unacceptable view of humanity. Sa kanyang talumpati noong Martes ng gabi, sinalubong ito ng mga tawanan. Kabilang narito si Vice President J.D. Vance na nakaupo sa likod niya nang sinabi niya na may mensahe din ako para sa kamanghamanghang mga tao ng Greenland. Sinabi ni Trump na kung pipiliin ng Arctic Island na bahagi ng kaharian ng Denmark na maging bahagi ng US, ito ay malugod nilang tatanggapin. Sa tingin ko makakamtan natin ito. One way or the other, makakamtan natin ito. Pahayag niya na sinalubong naman ng tawanan at palakpakan. Habang tinutukoy ang mga tao ng Greenland, idinagdag niya na, pangangalagaan namin kayo, gagawin namin kayong mayaman, at magkasama nating iaangat ang Greenland like you have never thought possible before. Samantala, si Nadja Nathanielsen, Minister ng Greenland para sa Natural Resources, Equality, Business and Justice, ay nagsabing, ang mga eksena ay nagpapakita ng isang fundamental lack of respect para sa aming pagkatao, sa aming historical connection sa mga lupang ito, at para sa aming mga democratic institutions. Sinabi niya na hindi siya bulag sa potensyal ng pag-increase ng trade at kooperasyon. Ngunit ang kawalan ng respectful tone ang pumipigil sa kanila. Ayon pa sa kanya, ang marinig ang mga lawmaker ng Amerika na tumatawa sa mga pahayag na we are gonna get it one way or the other ay napaka-disrespectful. Hindi ako magpapasalamat sa ideya ng red, white at blue land. No thank you sa posibilidad na maging isang American state o anumang uri ng subsidiary ng Amerika. Sa iba pang mga balita, umalis kayo sa Crimea habang may pagkakataon pa. Iyan ang chilling warning mula sa Main Directorate of Intelligence ng Ukraine, ang GUR, sa mga Russians na patuloy na nakakapit sa peninsula. A warning or perhaps a promise dahil nauubos na ang oras. Ang tinatawag na Jewel of the Russian Empire ay hindi naligtas. Ang mga pagsabog ay nagaganap sa mga military bases. Ang mga warships ay nawawala sa ilalim ng Black Sea at ang infamous Crimean Bridge ay nanginginig sa ilalim ng mga pag-atake ng Ukraine. The message couldn't be clearer. Ang Crimea ay Ukrainian at darating ang Ukraine upang kunin ito pabalik. Sinasabi ng ilan na nagsimula ang digmaan sa Crimea at doon din ito magtatapos. At kung titingnan ang matinding takot na kumakalat sa populasyon ng Russia, maaaring tama sila. Gayunpaman, ipinakita ng 2021 consensus na 76.4% ng mga residente ng Crimea ay nagpakilala bilang Russian. Habang ang Crimean Tatars at Ukrainians ay bumubuo lamang ng 12.7% at 7.7% ayon sa pagkakasunod-sunod. Ngunit tanungin mo ang iyong sarili, kailan ba napahinto ng labis na posibilidad ang Ukraine? Pagkatapos, ang mga ulat na nagmumungkahi na ang mga Russians ay tumatakas muli sa Crimea ay magkakaroon ng perpektong kahulugan. Muli ang pangunahing salita dito tulad ng maririnig mo sa lalong madaling panahon. Ang deoccupation of Crimea ay hindi na isang malayong pangarap. Maaaring nangyayari na ito before our very eyes. Pag-usapan natin ito. Ang mga unang tumatakas ay palaging ang mga dumating na may baril, ang mga military personnel. Habang mas hinigpitan ng Ukraine ang pagkakahawak nito sa Crimea, ang mga Russian soldiers at ang kanilang mga pamilya ay tahimik na nag-iimpake ng kanilang mga gamit. Ayon sa political scientist na si Evgenia Goryanova, halos 50% ng mga umaalis sa Crimea ay mga military personnel, security forces at mga opisyal. Hindi na nila hihintayin na makuha muli ng Ukraine ang peninsula. Sila ay kusang tatakas dahil naiintindihan nila kung ano ang naghihintay sa kanila kung mananatili sila. Ngunit hindi ito ang unang pagkakataon na aalis ang Russian forces sa Crimea. Kapag nagsimula nang lumala ang mga bagay, ang mga Russians ay palaging tumatakas. Noong September 2022, habang sumusulong ang mga puwersa ng Ukraine, ang mga Russian intelligence officers, military commanders, at Kremlin-appointed officials ay nagsimulang lihim na mag-evacuate ng kanilang mga pamilya mula sa Crimea
at Timog Ukraine. Nagmadali silang magbenta ng kanilang mga tahanan, nagsikap na makalabas bago mahuli ang lahat. Ang mga tinatawag na liberator ng Crimea ay biglang naghahangad na palayain ang kanilang mga sarili. Nangyari ulit ang parehong bagay noong June 2024. Ang mga ulat mula sa kilosang paglaban ng Ukrainian Atesh ay nagsiwalat na ang mga Russian Air Defense Troops na nakatalaga sa Crimea ay inutusan na mag-evacuate ng kanilang mga pamilya. Ang dahilan, ang mga Russian Air Defense Systems ay inililipat na nag-iiwan sa Crimea na mapanganib na nakalantad. Alam ng mga Russian commanders kung ano ang ibig sabihin nito. Mas maraming pag-atake ng Ukraine, mas maraming pagsabog, mas maraming pagkawasak. At sa halip na manatili, inilabas nila ang kanilang mga mahal sa buhay habang may pagkakataon pa. Malinaw ang pattern. Una, ipinapadala nila ang kanilang mga pamilya. Pagkatapos ay sila naman ang tumatakas. At ang ilan sa kanila ay hindi na naghihintay ng mga opisyal na utos. Makikita mo, ang desertion ay tumataas sa Crimea. Ang mga ulat ay nagmumungkahi na ang mga Russian contract soldiers, marami sa kanila ay mga lokal na Crimean, ay tumatakas mula sa serbisyo matapos mapagtanto na niloko sila sa pakikipaglaban. Nangako ang mga recruiter ng isang madaling trabaho, walang deployment sa frontline, isang komportabling trabaho lamang sa isang military unit. Ngunit kapag dumating ang tunay na mga utos, kapag sinabihan silang ipadadala sila ng diretso sa panganib, nawawala sila. Kinumpirma ng mga aktivista sa karapatang pantao ng Crimea na ang mga kaso ng desertion ay tumaas sa nakalipas na mga buwan, bagaman itinatago ng militar ng Russia ang mga numero. Gayunpaman, ang ilang mga kaso ay lumalabas. Noong 2023, isang Crimean soldier, si Denis Narolsky, ay sinentensiyahan ng 9 years sa isang kolonya na may mahigpit na rehimen dahil sa desertion. Ang kanyang krimen, ayaw niyang mamatay para sa digmaan ng Russia at hindi siya nag-iisa. Habang tumitindi ang mga pag-atake ng Ukraine at kumakalat ang takot, mas maraming sundalo ang gagawa ng parehong pagpipilian. Tatakas sila bago sila mapilitang gawin ito. Ngunit hindi sila ang tanging mga tatakas. Ang mga Russians na nanirahan sa Crimea pagkatapos ng 2014, ang mga kumuha ng mga tahanan, trabaho at lupa na hindi kailanman sa kanila ay tiyak na sasama sa kanila at mas marami sila kaysa sa mga sundalo. Hanggang 800,000 Russians ang lumipat sa Crimea mula nang maganap ang illegal na pag-annex nito, habang halos 100,000 Ukrainians ang napilitang umalis. Hindi ito aksidente. Ito ay isang sinadyang pagsisikap ng Moscow na gawing muli ang Crimea sa sariling imahe nito. Itinutulak palabas ang mga Ukrainians at binabaha ang peninsula ng mga tapat na mamamayan ng Russia. Ang mga preferential mortgages, job placements at mga insentibo ng gobyerno ay nagtiyak nito. Ngunit ngayon, ang kanilang ninakaw na paraiso ay gumuho. Ayon sa mamamahayag ng Crimea na si Imran Usainov, hindi bababa sa 50% kung hindi man ng mga settler na ito ang aalis. At bakit hindi? Hindi sila kabilang doon mula sa simula. Dumating sila para sa murang pabahay, mga benepisyo ng gobyerno at ang ilusyon ng kaligtasan sa ilalim ng pamamahala ng Russia. Ngunit habang papalapit ang Ukraine, nagsisimula ng mag-sink in ang katotohanan. Ang lupa na kanilang inaangkin ay hindi kailanman sa kanila. At sa lalong madaling panahon ay wala silang magagawa kundi ibalik ito. Kahit na ang mga nakatira na sa peninsula bago ang 2014, ang mga sumuporta sa okupasyon ng Russia ay nagsisimulang makaramdam ng init. Ayon sa mga eksperto, isang makabuluhang bahagi ng mga ito ay tatakas din. Sa loob ng maraming taon, sumuporta sila sa okupasyon, marahil umaasa para sa katatagan o marahil na impluwensyahan ng propaganda ng Russia. Pero ngayon, lumalala na ang sitwasyon at maging sila ay naiintindihan na ang kanilang kinabukasan ay nasa alanganin. Kaya naman, naghahanda na sila ng mga escape routes, gaya ng tawag ng isang residente ng Sevastopol. Inihahanda ang sarili para sa pinakamasama
nagsimula nang bumili ang mga Russians ng mga apartment sa Russia's Krasnodar region. Hindi para tirahan, kundi bilang backup plan. Inuupahan nila ito, tahimik na pinagmamasdan ang takbo ng mga pangyayari. Alam na kung masyadong lumala ang sitwasyon sa Crimea, mayroon silang ibang mapupuntahan. Malinaw na senyales ito ng kawalang katiyakan na umuusbong sa peninsula. Hindi ito basta-basta pag-iingat lamang. Ito ang mga unang senyales na nagpaplano na ang mga tao ng kanilang exit strategy bago pa sila madamay sa crossfire ng tiyak na pagkuha muli ng Ukraine sa kanilang lupain. At sasabihin namin sa inyo, determinado ang mga Ukrainian forces na gawin iyon. At masasabi ba nating mali sila? Ang Crimea ay ninakaw at matagal na itong tinik sa tagiliran ng Ukraine. Hindi lamang ito tungkol sa pagkuha muli ng teritoryo. Ito ay tungkol sa katarungan. Tungkol ito sa pagpapadala ng message na walang sino mang pwedeng kumuha ng lupa ng iba at asahan na mapanatili ito magpakailanman. Ipinaglalaban ng Ukraine ang sovereignty nito at ang Crimea ang puso ng pakikibakang ito. Ang mga Russians na kumuha ng hindi kanila ay ngayon ay nakaharap sa mga consequences. Pinag-uusapan natin ang mga Russians na sa pilitang nag-mobilize sa mga mamamayan ng Crimea. Ginagawa silang mga pawns sa kanilang war machine. Sa 2024 lamang, halos 5,500 na mga residente ng Crimea ang iligal na pinasok sa Russian Army. Ngunit hindi pa ito ang una. Simula nang magsimula ang occupation, halos 50,000 Crimeans na ang pinilit ng Russia na sumali sa kanilang hanay. Pinipilit silang lumaban sa isang digmaan na hindi nila hiniling, sa isang lupain na ayaw nilang salakayin. At hindi lamang ito tungkol sa mga sundalo. Ang mga Russian authorities ay nag-install ng punishment sa sino mang lumalaban, dahil man sa politika, ethnicity o relihiyon. Ang mga Crimean Tatars ay particular na target dahil sa kanilang pagtutol sa occupation. Ang mga tumatanggi na lumaban ay nakaharap sa mga criminal charges at pagkabilanggo. As of late 2024, 218 katao ang iligal na nakakulong sa mga bilangguan ng Russia, kabilang ang 132 Crimean Tatars. Marami sa kanila ay mga activists, journalists o human rights defenders. At sa kabila ng lahat ng ginawa ng Russia, ang Ukraine ay nag-aalok pa rin ng gesture of goodwill. Habang mas nakukuha ng Ukrainian forces ang kontrol sa Crimea, binigyan nila ang mga Russians ng huling pagkakataon na umalis. Ang GUR ay nagbigay sa kanila ng nakakagulat na payo. Just run away from here. Hindi nila pinipilit ang sinuman. Nag-aalok lamang sila ng option to leave bago pa man dumating ang buong puwersa ng Ukrainian military. Higit pa ito sa ginawa ng Russia sa mga taong sa pilitang inilipat at inapi. Nasaan ang gesture of goodwill ng Russia nang sakupin nila ang Crimea? Hindi nila binigyan ang mga Ukrainians o Crimean Tatars ng choice to live. Hindi man lang nila inalok ang pagkakataong mabuhay ng mapayapa. At gayon pa man, ang kapayapaan ang gusto lamang ng Ukraine. Ngunit gaya ng paulit-ulit na sinabi ni President Volodymyr Zelensky, ang Ukraine ay hindi maaaring kilalanin ang anumang nasakop na teritoryo nito bilang Russian. Ito ay hindi lamang isang statement of principle. Ito ay isang matter of law. Since 2014, tinanggihan ng Ukraine ang pagbibigay ng anumang lupain sa Russia, kahit kapalit ng kapayapaan. Nilinaw ni Zelensky na ang pagbabalik ng Crimea ay maaaring gawin sa pamamagitan ng diplomacy. Ngunit hindi isusuko ng bansa ang lupa nito para lamang mapawi ang kagustuhan ng Russia. Kahit na ang ilan, tulad ni Republican strategist Brian Lancer, ay nagsasabi na dapat tanggapin ng Ukraine na wala na ang Crimea. Iba ang diskarte ni Zelensky. Ang plano niya ay malinaw, regain the land through diplomacy at huwag sumuko. Ngunit huwag kayong lokohin ng mga usapang diplomacy. Hindi ito ang dahilan kung bakit nagsisitakas ang mga Russians sa Crimea. Ito ay ang papalapit na Ukraine's military storm. Malinaw na sinabi ng Ukrainian Armed Forces na hindi sila titigil hanggat hindi nababalik ang peninsula sa Ukraine. At karamihan sa mga ito ay hinayaan nilang magsalita ang kanilang mga weapons. Ang 2024 ay isang mahalagang taon para sa Ukraine.
sa pagkuha muli ng Crimea. Mula sa mga targeted airstrikes hanggang sa mga innovative maritime attacks, patuloy na inaalis ng Ukraine's armed forces ang kapangyarihan ng Russia sa peninsula. At ang mga military actions na ito ang nagtutulak sa libu-libong Russians na tumakas sa Crimea para sa kaligtasan. Sa bawat pagsabog, bawat lumulubog na barko, at bawat missile na inilunsad, lumalapit ang panganib sa mga militar ng Russia sa Crimea.